Nawa tayo nasa maayos at mabuting kalagayan at tanggapin po natin ang grasya, pagpapala, pagmamahal ng Panginoon. Gayon din po sa mga nakatunghay sa atin sa ating pong live streaming mass mula po rito sa Dambanat Parokya ng San Jose de Navotas. Itong ating nabasang ebanghelyo, narinig na natin ito 3 linggo nang nakakaraan tungkol po sa bulag. At ating patuloy na pagnilayan ng napakagandang mensahe itong ebanghelyong ito. Una po, ang sabi rito, may isang bulag na nagpapalimos nasa tabi ng daan. Alam po natin, ang buhay ay inilalarawan sa isang paglalakbay. Hindi po ba? Life is a journey. Tapos ang sinasabi po sa atin, ang daan, aktibo yan. Kaya nga pinagbabawalan natin ng mga bata, huwag kayong maglalaro sa daan, baka maaksidente kayo. Pag nasiraan tayo ng sasakyan, kinakailangan itabi natin. Kung hindi, magkakaroon ng traffic. Kaya nga yung sinasabi, dapat yung daan, libre yan dahil yan ay daanan. At yung bulag dito sa Ebanghelyo ay nasa tabi ng daan. Kasi hindi nga naman siya makapaglakbay. Literally. Kaya nga yung sinasabi po sa atin, nandun lang siya sa tabi ng daan. Pero meron pang mas malalim na kahulugan. Hindi lang siya yung hindi makalakbay dahil sa kanyang kapansanan, kundi dahil sa sitwasyon niya, nasa tabi siya, na-sideline. Sige nga po, mag-isip kayo ng mga sitwasyon na ang tao ay naisa-sideline. Ngayong pandemya, daming mga nawalan ng trabaho, natenga at walang ginagawa, hirap na hirap. Ibig sabihin niyan, na-sideline sila. Di sila kasama sa mga naglalakbay, aktibong naglalakbay. Pag nagkasakit tayo, wala tayong choice kundi tumigil sa bahay, magpagaling, at minsan may mga karamdaman na hindi na talaga tayo gagaling. Nasa sideline tayo. Yung mga kapatid nating dumaraan sa matinding hirap at sakit, yung pong talagang walang-wala, no? Sila'y nasa sideline. Kaya nga, mahirap ang sitwasyon na malagay tayo sa tabi ng daan. Pero ang mabuting balita, huwag tayong matatakot at panghihinahan ng loob sapagkat si Jesus ay dumaraan. Kinakailangan lamang po maging sensitibo tayo sa pagkilos ng Diyos. At sa kanyang pagkilos, kinakailangan tulad nitong bulag sa Ebanghelyo, talagang hindi niya pinakawalan yung pagkakataon na yon, kundi siya'y tumawag, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang daming mga pagkakataon sa buhay natin, nasa sideline na nga tayo Tapos hindi pa tayo nagdarasal, hindi pa tayo sensitibo sa mga kilos at gawa ng Diyos. At kung malaman man natin, hindi tayo tumatawag. Kaya importante po yung unang-unang aral na sinasabi sa atin sa Ebanghelyo. Ang daming mga pagkakataon sa buhay natin na tayo nasa sa tabi. At kinakailangan lamang na maging sensitibo tayo kasi dumadaan si Jesus. Katulad ng pangyayari po
nung yung dalawang disipulo, pagkatapos na si Jesus ay ipako sa krus, sila'y talagang lungkot na lungkot at meron silang pagkaranas ng kabiguhan. At sila'y naglalakbay. Ang kanilang paglalakbay, isang paglalakbay na punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba. Ano nang mangyayari sa atin? Pero wag kayo ha, tignan ninyo, nandun si Jesus, kasama nila sa kanilang paglalakbay. At nabuksan ang isip nila at narinig nilang salita ng Diyos. Nakita nila si Jesus sa banal na Eucharistia. Di ba napakaganda po nun na sinasabi sa atin, wag tayong mawawalan ng pag-asa at panghihinahan ng loob sa ating mga pinagdadaanan na hirap at sakit, lalong-lalo na ngayong panahon ito ng pandemya, sapagkat dumarating sa atin ng Diyos. Pangalawa, alam nyo, maganda po yung sabi ni Jesus, ano yung gusto mo? Ha? Parang tinatanong rin tayo ng Panginoon ano pa bang gusto ninyo? Ikaw, Father Gigi, anong gusto mo? Ganyan, no? At itong bulag na ito, klarong-klaro talaga kung ano yung gusto niya. At dahil sa mahalaga yung kanyang hinihingi sa Panginoon, pinagkaloob sa Kanya. Pinagkaloob sa Kanya. Minsan tayo yung napakarami nating mga gusto sa buhay. Hindi naman pwedeng lahat ng mga gusto natin diringgin ng Panginoon Kasi yung iba kapritsyuhan lang po hindi po ba ano? Pero yung talagang alam natin kung ano yung mahalaga, na hihingin natin sa Kanya. Dapat klaro po yan Nag-text sa akin yung kaklase ko, sabing ganyan, sa Friday kita-kits tayo. Kasi 33rd na natin bilang klase. So, ibig pong sabihin nun, yung batch 88 po kasi kami So, 33 years na kami. So, meron kaming isang sama-sama. Buong klase kami. Tapos natatandaan ko pa, alam nyo, magkakaroon tayo ng ordinasyon sa ating diocese. Tatlo, si Jess, si Gio, saka si... talagang magrasya. Tapos, may tagpo sa ordinasyon na nakadipa po kaming lahat. Nakadipa. Ganyan, no? Natandaan ko yung aking spiritual director, sabi niya, alam mo, lahat ng mga santo at santa sa langit, tinatawagan sa oras, sa sandaling yun. Kaya hingin mo na yung panakamahalaga. Nung nakadipa po kaming ganyan, siyempre, kabado kami, tapos nandyan yung grasya ng Panginoon. Lahat kami, isa lang yung talagang hiningi namin. Sabi namin, Lord, ang hinihingi po namin grasya, manatili kaming tapat sa iyo. Tingnan ninyo, 33 taon na, pari pa rin. Bagamat ang daming mga pagkukulang, kahinahan, nadadapa, ganyan. Pero nananatili pa rin, pari, dahil sa grasya. At yun ang hiningi. Lord, tulungan po niyo kami. Dito po yung bulag, klarong-klaro. Sabi niya, Lord, I want to see. Tinatanong mo ako, Lord, kung anong gusto ko, yan pong hinihingi ko. Sana po, hindi lang kung ano yung gusto natin, yung mahalaga sa atin, kundi yung mahalaga sa pamilya. Anong mahalaga sa pamilya ninyo? Na hinihingi ninyo? Ano yung mahalaga sa parokya ninyo?
na hinihingi ninyo. Wag lang yung pang sarili. Ano yung mahalaga sa bansa natin na hinihingi natin? Sa dami ng mga di magandang mga nangyayari, gusto natin, Lord, bigyan mo naman kami ng matinong presidente, no? Mamumuno sa amin na tunay. Yung talagang, Panginoon, yun pong hinihingi namin. Huwag niyong hingin yung manalo yung kandidato ninyo. Hingin natin mabuti, tapat, hindi korap. Hingin natin yung makatao, di mamamatay tao. Hingin natin yung disyente naman, no? Hingin natin yung tunay na mamumuno. Pagka ganyan po tayong lahat, bibigay yan ng Panginoon. Bibigay yan ng Panginoon. Kaso, konti-konti na yata ang mga nagdadasal ng ganyan Pangatlong punto, Lord, I want to see. Marami po kasing ibig sabihin yung makakita. Hindi lang yung basta makakita. Yung bang merong isang taong na didiliman, nawawala sa daan, sa direksyon. Hinihingi niya, Panginoon, makita ko sana yung liwanag at mabigyan ako ng tamang direksyon. Para sa isang tao naman na hindi niya alam ang kahulugan sa buhay, Lord, bigyan mo naman ako ng makita ko yung mahalaga, importante sa buhay. Pero ang pinakamaganda at pinakamahalaga sa lahat, yung makita natin ang kanyang banal na kalooban. Kalooban mo, Panginoon, ang nais ko pong makita. Hindi yung kalooban ko, kundi ang iyong banal na kalooban. Hindi lang basta makakita, kundi makita kung ano ang liwanag, ang tama, ang tunay na direksyon, makita kung ano yung mahalaga sa buhay, makita kung ano yung banal na kalooban.